Hi guys, what's up? Welcome back and tutor ko is back. At sa araw na ito ay meron tayong i-demonstrate o gagawing tutorial para sa mga college teachers natin. At ito ay isang tool na aking i-develop. Kaya without further ado, let's move on and proceed with our tutorial. So ito siya guys, yung ginawa kong tutorial ay about actually sa isang electronic class records. So ito ay nakabase sa grading system natin. And yung mga formulas na ginagamit natin dito ay naaayon din sa ating grading systems. So yung naiiba lang dito kasi bago itong grading system na ito ay base sa outcomes-based grading system natin. And ito ay para sa lecture courses at laboratory courses. So kung makikita ninyo, meron tayong prelim, midterm, end term, and final grades dito na mga worksheets at ito ay nakabase rin sa ating grading system kasi yung final grades ay binubuo ng prelim, midterm, and end term at ito ay nahahati sa tatlo. So, meron din tayong attendance monitoring dito na makapag-monitor ng attendance natin mga estudyante at makapagpakita ng summary ng kanilang attendance all throughout the semester. And another thing is yung final grades ay makikita rin dito. Automatically calculated siya based on the inputs on the data of the performance of each of the students that we have. And yung maganda ay meron tayong performance indicators wherein makikita natin yung individual na performance and records ng ating mga students so that etong mga students natin ay hindi na makakapagpakumpara ng kanilang grades sa iba. Kasi kung minsan ay kapag nakita nila yung data ng ibang kaklase, maaring i-compare nila ang kanilang sarili at syempre para na rin sa data privacy ng ating mga estudyante, no? So yung gagawin natin dito ay magde-demonstrate tayo kung paano siya ginagamit. Okay? So sabihin natin yung ating subject, no? Ay magsisimula tayo dito sa course title under sa grading system. So yung subject natin, sabihin natin is computer use. Okay? Lalagyan lang natin yung computer use dyan. Tapos, yung computer use natin ay pipiliin natin kung ito ba ay lecture or laboratory course. So, in this case, we have a lecture course and automatically, napro-project dito yung written works, performance task, and term examination. So, 30, 40, 30 according dito. Pero kung yung subject nyo naman ay laboratory course is just like laboratory course and it will automatically adjust dito 20, 50, 30. So the same thing what appears on each of the terms for the coverage of the entire semester. So makikita ninyo dito, say for example, kung lecture courses ay nag-change ng lecture courses, no? So automatic na yan. So ibig sabihin ang tool na ito ay magagamit sa both lecture and laboratory courses, but only one at a time, no? So next is that syempre lalagyan natin ng mga names ng mga students natin dito. So magsa-start tayo dito sa attendance monitoring. So kadalasan yung mga names ng mga students natin ay dina-download natin mula sa system at ito ay isang PDF file. So kung makikita natin ang sample dito, so mayroon akong dinownload. So ito, so Random State University of the Philippines. So ibig sabihin yung data na ito ay just random. Generate lang natin yan mula sa AI. No? So just for the sake of demonstration. So yung mangyayari dito is dito tayo magsisimula sa attendance monitoring kasi nga yung mga cells dito sa tool na ito ay protected siya. Yung mga areas na may mga formulas. So kagaya ng prelim, midterm, and end term, yung mga areas dito sa names ay hindi ka makakapag-type kasi mapoprompt yung system na hindi siya pwede. So dito lang sa attendance monitoring. So bago pala tayo magpatuloy is yung ating version ng ating ginagamit na Microsoft Excel ngayon ay itong Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024 Preview. So kung meron kayong Microsoft 365 or latest na versions is mas mabuti. So yung gagawin natin dito is maglalagay tayo ng mga names, no? So before that is extract muna natin yung names sa ating PDF. So kung minsan, kapag select natin dito ay hindi natin makukuha agad yung mga names lang.
So, yung nasiselect kasi yung ibang mga boxes dyan. So, yung mangyayari is mahihirapan tayo niyan. So, yung pinaka-easy way dito is mag-open ng bagong Microsoft Excel. So, kagaya nito, no? Control N for the shortcut or just press this one and select new. Okay? And when we select the data, just select no, the first cell dito para ma-make sure natin na yung data ay magkakasya. So, punta tayo sa data tab and get data from file. And dahil naka-PDF siya, available siya sa version na ito. So, makikita natin dito yan. So, from PDF and Random State University of the Philippines, just press import and wait lang natin yung prompt. And ito na siya yung table and press load and makikita na natin na ma-display na separated na yung mga names. So, kagaya nito. So, i-select lang natin yung mga names. Select, Control C for copy, and then punta tayo dito sa ating attendance monitoring, and then paste, and automatically lalabas ng kanilang mga names dyan. So, next is, dahil magsa-start yung semester natin 2026, no? Select yung 2026 dyan, and yung month natin is by August. Kasi kapag walang data yan, wala yung mag-a-appear dyan. So, this is to ensure that the data are fresh. So, August, and then, no, sabihin natin yung August, dito, August 10. August 10 tayo magsisimula. So, Monday yan. So, i-type lang yung 10, followed by 11, 12, 13, and 14, and everything else will be automatic. So, makikita natin dyan na lahat ng data ay na-supply na until December. So, makikita nyo rin na lumabas na yung mga borders dyan kasi hanggang dyan lang yung ating data. So, take note na sa tool na ito ay abot ito ng 100 students. And sa pinaka-bottom dito ay meron tayong yellow box dyan na ginagamit natin. So, makikita natin yung search kung magkataon na yung student natin ay one by one na mag-a-ask ng kanilang attendance. So, that means hindi nila makikita yung data ng iban as for data privacy purposes. Okay, so yun. And based on attendance, so dito, sabihin natin, nag-check tayo ng attendance, insert lang natin yung number na 1 for present, okay, 0 for absent, 2 for late, and 3 for excused, no? So, yung excuse na yan, that is number 3. At kung makikita nyo, dapat naka-highlight pa itong blue, depende siguro sa version. Kaya ito yung lumabas. But automatically, makikita natin dito na nandyan siya sa excuse. Okay, so hindi ito mag-accept ng data maliban sa 0, 1, 2, 3. Okay, so kaya yung mangyayari ay mag-error or magpa-prompt siya. Or even here, if you enter the data on the wrong cell. So, yun yung mangyayari dyan. So, mag-update lang tayo dito na dapat naka-highlight ito ng blue to determine that it is for excused na tagging. Okay, so as long as meron tayong data dito, automatically na magka-count siya kung pilay or ilan yung percentage. So at this point, 70% not good because hindi siya umabot ng 75%. No? Kasi 7 lang out of 10, that means 70 not good. But if umabot siya ng at least 75, kagaya nito, 80, automatically mag-upgrade siya, update siya into good na status. So, lahat ng students dyan ay mamomonitor and automatically makikita yan at the end of the summary. Okay? So, just make sure na lalagyan lang natin ang maximum number of meetings dito. Sabihin natin 15 meetings automatically para na ito ay magkakalculate sa huli and yung percentage ng kanilang attendance. Kasi automatically niyan, ng performance indicators dito, when you press the name of a student, lalabas yan yung kanyang pattern sa kanyang attendance. So, yan. So, kasi fresh pa yung data, yan pa yung lalabas. And at the same time, dito rin lalabas din ang kanilang mga grades dito. Okay, so, say for example, sa prelim, yan, makikita natin, nandyan ang kanilang mga names. Don't forget to write the date or encode the date para hindi makalimutan kung kailan ka kumandak ng yung mga quiz or written works or ano yung kung ano-ano man ang mayroon tayo dyan. Sabihin natin August 20, 2026. So,
Sabihin natin may 20 items ka dyan and then ito ang kanilang mga score. Okay, so sabihin natin random lang just for the sake of um, demonstration of their or of the use of this tool. Sabihin natin August 25, 26, nagkaroon tayo ng 50 items performance task. So ito yung kanilang mga scores. Okay. Alright, so sabihin natin merong failed, 25 dyan. So magre-reflect din yan. Okay. Alright. So yung exam natin, sabihin natin at the end, that is September 28, 2026. Just example of numbers, no? 50 items, sabihin natin 25 lang nakuha ng isa, yung isa 38, yung isa 20, 10, tapos yung isa is 26, no, 28, sabihin natin 0 yung isa. So automatically magpo-project yan na red kasi failure yung kanyang grades. So ganun lang yung mangyayari dito. Okay? So yan. And automatically sa performance indicators natin, makikita natin dyan. So sabihin natin, ito siya, yung na-fail, no? So failed siya sa kanyang term exams, performance task, and written works for this entire prelim. So individually po makikita yung kanilang mga grades. So the same thing po yung mangyayari sa midterm. Sabihin natin may date tayo dito. It's October 12, 2026, and then 25 items, 23, 16. Okay, so lalagay lang tayo ng random numbers dito upang meron lang tayong iti-test. Okay, so October 15, 2026. Okay, so sabihin natin 50 ulit. Ito yung kanilang mga scores. Alright. Okay. Okay. And yung exam, sabihin natin is November 6, 2026. And 50 items natin 45. Okay. So random. So hindi po makatotohanan yung mga data dito. Again, just for illustrating how this thing works. So performance indicator natin yan. Kita natin kanyang result. So bali yan sa midterm mag 79. And end term natin, sabihin natin is December. Okay, December 3, 2026. Oops. December 3, 2026. So, bakit kailangan natin lagyan ng date dito? Kasi kapag yung student natin ay mag-a-ask, no, automatically makikita rin natin yung date kung kailan yan yung mga scores na ilagay dyan. So, sabihin natin, blank yan kasi absent siya. So, magre-reflect din yan dito sa ating attendance monitoring, especially if nagmo-monitor tayo ng kanilang mga attendance. So, that is the good thing here kasi yung individual na mga performances ng ating mga students ay makikita sa isang page lang at hindi nila makikita yung sa iba. And at the same time, yung grading system natin, yung calculation niya, automatically magko-compute yan. So, hanggang dito pa lang tayo sa midterm. So, sabihin natin, meron din sa final, no, 25. So, lagyan lang natin ng mga random scores yan. So, kung makikita ninyo, nagkamali sa pag-encode, 28, it's greater than. So, mai-inform ka talaga. So, ito yung mangyayari dito. So, malilimita yung mga errors sa pag-encode ng mga data and at the same time, no, make sure natin na tama yung mga in-encode natin na data dito. Okay. So, just one more para makita natin yung kabuuan. So, 12/06/2026. So, 50 rin. Say for example. Okay. So, kung meron tayong more than one test or task sa kanila, automatically rin yan, mag-update. Okay, so 50 say for example. Alright.
So, makikita natin na nag-update siya. Okay, so kung hindi pala siya kompleto, hindi siya magka-calculate. So sabihin natin, all the quizzes, wala siya dito. So wala kang grades na makikita dyan. Okay, so let's proceed to the final grades. Yan, makikita natin. Automatically itatag niya kung failed at saka passed. Kasi yung grading niya is automatic na. So dito natin makikita yung mga performance ng ating mga students. So, yung semester attendance kasi, isa pa lang yung nailagay natin, kaya yung number niya ay iisa pa lang. No? So, dyan natin makikita ang summary ng kanilang mga performances. So, yun lang yung ating tutorial dito. Kung mayroon kayong mga katanungan, please feel free to reach me out so that we can discuss, or if you have suggestions, you can message me so we can improve the tool that we have. At yun lang, maraming salamat sa panonood. I hope that this tool can help you, and I hope that this tool can make us more efficient as college teachers. Okay? That's all for today. Thank you for watching. Have a great day.